wala sa ganito, yung pinapadala niya sa akin sa sweldo ko. Kasi ang laki ng sweldo ko sa Korea. Tapos yung pinapadala niya sa akin parang barya lang. Kasi yun lang naman talaga hiningi ko. Yun talagang kailangan ko lang. Kasi alam ko naman konti lang yung sweldo niya. Kasi maliit lang yung rango niya dati. Hindi ko siya hiningi sobrang laking sustento. Kasi nga pag uwi ko sa Korea, sa Pilipinas, nagtrabaho naman ako. Hindi ako yung sabihin mo humingi ako ng malaki sa kanya, hindi. Tama lang talaga panggastos namin sa araw-araw, sa pagkain. Pero yung the rest, yung halimbawa kailangan ko ng mga damit, kailangan ko ng mga bagay-bagay, nagtatrabaho talaga ako. Kasi nagtitinda ako sa mga spaghetti, tapos nagtrabaho ako sales lady sa mall. Oo, so nagtrabaho talaga ako noon habang iniintay ko yung visa ko papunta sa kanya. Trabaho ako. Kaya yung asawa ko, hindi talaga siya nahirapan sa akin. Trabaho ako eh. Tsaka yung pinapadala niya sa akin, tama lang, hindi sobra. At saka hindi ako nanghihingi sa kanya. Talaga yung pinapadala niya sa akin, nakakaipon pa ako para pag may mga kailangan ako bumili, mga cellphone, mga bagay-bagay. Nung nakakuha na nga ako ng visa ko, Mr. Pakay, sabi ko sa kanya, wag mo na akong bilan ng ticket. Sabi niya sa akin, bakit? Kasi nakaipon ako ng pambili ng ticket ko. Kaya wag mo na ako. Sabi niya, talaga nakapag-ipon ka? Oo. Di ito parang ipapadala ko sa'yo pambili ng ticket ipambibili ko na lang ng TV, sabi niya. Sabi ko, bakit? Meron akong TV dito, maliit, pero gusto ko ng malaki. Para pag uwi mo, meron kang malaking TV. Oo. Diba? Ibig sabihin yung ipapadala niya sa akin. Natuwa din siya na hindi niya ipapadala sa akin kasi nga, gusto niya bumili ng malaking TV. Wag mo na akong padala ng pera, pambili ng ticket. Ako na lang bibili ng sarili kong ticket. Bakit? Kasi nakaipon pa ako eh. Nakaipon ka pa. Ang galing mo naman, sabi sa akin. Kaya yung asawa ko, hindi talaga siya yung nahirapan sa akin. Hindi ko siya kinuwartahan, kakitong-kitong. Basta yung pinapadala niya sa akin, doon ko na lahat kinukuha. Oo, yung mga bagay-bagay. Hindi na ako nanghingi sa kanya ng mga kasi yung sa Pilipinas kasi minsan, nagpapadala ka na manghihingi pa. Alam mo, pag birthday, tapos pag may mga extra silang mga gagastos, hinihingi pa sila sa mga OFW. Ako hindi. Never kong ginawa sa asawa ko yon. Pag siya nagpadala sa akin, lahat na yung kasama na yung pagkain, lahat. Tapos nakakapagtabi pa ako kasi nga sabi ko, pag nagkaroon ako ng emergency o whatever, at sabi ko, pag natuloy ako ng USA, ako na bibili ng ticket ko, hindi na yung asawa ko kasi kawawa naman. Pinapadala niya na ako every year. Tapos, bibili niya pa akong ticket. So, talaga, pinag-ipunan ko talaga yon. Oo, sobra-sobra pa. May naiwan pa ako sa nanay ko kasi nga peso eh. Hindi ko na kailangan yun sa So, yun. Ayan, yung pala, kakantahin mo, host, sa party nyo sa song My Destiny by Jean Brickman, Jordan Hill. Kantahin mo sa party nyo sa song. Sa Friday? Hindi ko nga alam, iniisip ko nga eh. Gusto ko yung masayang kanta. Dati, nung kumanta ako, ang kinanta ko yung ba kinanta ka? Karma Chameleon. Karma Chameleon. Gusto ko yung kanta na kakantahin ko, yung lahat nakaka-relate, yung alam yung kanta. So, pinag-iisipan ko pa. Ayan. Pinoy Adventure, thank you. Dati ang kinanta ko, Karma Chameleon. Talagang swak na swak talaga sa mga viewers, sa mga nanonood, sa mga nagpunta doon. Ayan. Parang ang gusto kong kantahin yung mga nung araw, yung alam ng iba. Ayan, Waldomiro, mag-shout out. Meron kaya sila napkin? Ayan, Mr. Pakis, ayan. Tapos na yung pa ako, tinama. Sobrang ganda. Di ba mga kapitbahay?